Kinilala na ang isa sa 3 Pilipinong nasawi sa pagguho ng isang gusali sa Beirut, Lebanon. Siya po ay si Jovelyn Concon, 32 taong gulang at tubong Agusan del Sur. Nagtatrabaho siya sa Lebanon bilang kasambahay. Sa 3 nasawi, tanging si Jovelyn ang dokumentado at miyembro ng Overseas Workers Welfare Administration. Makakakuha ang kanyang pamilya ng death benefits na aabot sa 220,000 piso. Ayon sa OWA, nagsisilbi rin si Jovelyn bilang pastora ng isang Christian group. Nagdarao sila ng worship service nang gumuho ang 5 palapag na gusali. At sa showbiz saksi, nag-shooting na ng maaksyong eksena ang bida ng The Bourne Legacy na si Jeremy Renner sa Malate, Maynila. Nakaharness pa si Renner para sa stunt scene ng pelikula na kinunan sa isa sa mga gusali sa Malate. Sinara ang bahagi ng George Bocobo hanggang San Andres Street, habang ang Remedios Circle nasakop na rin ng production crew. Kaya ang ilang nagnenegosyo gaya ng mga karinderya nalugi. Pero nangako naman daw ang production team na babayaran sila. Naging maayos naman ang daloy ng trapiko dahil madaraanan pa rin ang Kalye Adriatico, San Andres at Maria Orosa. Samantala, isinasaayos na sa Navotas Fish Port ang isang lumang fishing vessel na inarkila rin para sa shooting ng Hollywood film. Sa Barangay Saksi, buhay na naman ang mga tradisyong Chinoy para po sa pagsalubong sa Chinese New Year sa Lunes. Ang mga ritual, ilang siglo na raw ginagawa. At live mula sa Barangay 282 sa Binondo, Maynila, saksi si Dano Tincunco. Dano! Vegan Vicky, ilang Chinese rituals na nga sinasagawa ng mga Chinoy at Pinoy dito sa Barangay 282 sa Binondo sa Maynila. Bahagi yan ng kanilang paghahanda para sa darating na Lunar o Chinese New Year sa Lunes. Tanungin naman natin na ilang mga taga rito sa kanilang paghahanda, mga ritual na isinasagawa nila sa panahong yon. Makausap natin si Julian Yap Briñas. Julian, anong ginagawa ninyo tuwing bisperas ng Chinese New Year? Pupunta sa temple para magdasal at para mag-alay. At pumunta sa family dinners para kumain ng tikoy. Para saan nyo naman ito ginagawa? Para magpaswerte. Maraming salamat. Makausap naman natin dito si Mang Pijong Donato. Sir, ano naman po ang ginagawa ninyo tuwing bisperas ng Chinese New Year? Bilang pagkikisa sa ating mga kapatid na Chinese, tayo nakikipag-observe na rin sa kanilang taunang selebrasyon ng Chinese New Year. I understand, sir, na wala po tayong dugong Chinese, pero bakit po natin ito ginagawa? Ay sa tagal ng panahon na rin na pakikisama natin sa kanila, natural natutunan na rin natin yung kanilang tradisyon. Maraming salamat po Mang Pijong at Julian. Saksihan natin ang makulay nilang tradisyon sa aking report. Naabutan namin ang pamilya Yap kaninang hapon na taimtim na nagdarasal kaharap ang samot-saring pagkain sa barangay hall ng barangay 282 sa Binondo. Nagsunog ng insenso at ilang espesyal na papel. Ang goon paper para raw sa mga namayapa nila mahal sa buhay, habang ang kim paper para sa mga santong Chino. Ito pong hinanda na ito, ang kalahati po ito para sa mga, kumbaga sa mga kaluluwa. Yung kalahati po dito ay sa mga santo. Pag kami nagsusunog, pagkatapos yan, nagsusunog ko kami ng ng mga tawag ng mga yung papel ng yung inuuna namin yung pang-santo bago itong sa mga kaluluwa. Pagkatapos ng pagdarasal, ihahain naman ang mga pagkain sa buong pamilya at mga bisita. Taon-taon, talagang matagal na yun. More than 20 years na ito, ganyan ang ginagawa namin every year. Awa ng Diyos. Nakikita naman namin na kasi paano maganda namang takbo ng buhay po namin. Dito ko nasaksihan kung gaano kadetalyado ang mga Chinoy pagdating sa mga New Year tradisyon. Kompleto ang kuntawagi 12 round fruits bukod pa sa maagang pagkabit ng mga gabing may pulang laso at pinyang pinalibutan ng sandosenang kiat-kiat. Ang mga tradisyon at ritual na ito ayon sa feng shui consultant na si Johnson Chua, ilang siglo na raw ginagawa. We're giving respect to the ancestral lineage natin. So parang ibig sabihin, nag-aalay tayo, nagbibigay tayo ng energy para doon sa mga ancestral energy natin. So kasama na rin doon pati yung mga tinatawag natin mga zodiac signs, and which is doon na rin nanggaling yung feng shui. And we believe that environmental energy, once na may ginagawa kang ritual, you're absorbing them. Ngayon, pati ilang mga Pinoy sumusunod na rin sa ganitong tradisyon. Kasi meron akong bayaw na Chinese.
Ngayon, parang natutuhan na namin sa kanya yun. Halimbawa, pagpapahalaga sa negosyo mo, at saka pagpapahalaga sa kinikita mo, kung paano gagastay ng pera mo, kung paano pauunlarin ang negosyo mo. Parang yung kinukuha kong mga para sa Chinese na. Igan Vicky, bukod nga sa mga ritual ng Chinese at mga Chinese rituals na feature natin sa report na yan, no? Isa rin sa pinaghahandaan ngayon, hindi lang ng mga taga-barangay 282, pati na rin ng ibang mga karatig nilang barangay dito sa Binondo, sa Maynila, ang isang malakihang selebrasyon sa bisperas ng Chinese New Year sa Lunes na tsak naman daw na darayuhin ng maraming tao, Chinoy man o Pinoy. Live mula rito sa Binondo, ako si Dano Tingkungko para sa Barangay Saksi. Kung nasa ng balita, ikaw tangdigan ng katotohanan, magkasama sa pagbabalitang walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. Susunod na po ang Born to be Wild. At ako po si Vicky Morales. Ako naman Arnold Glavio, hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi.